Nakakita ka na ba ng sinapian ng masamang espiritu tapos nangaral? Ha? Hindi pa. Ngayon ka pa lang makakita. Bakit? Testimony po natin yun eh. Di ba? Lahat naman tayo may kapintasan. Amen? Lahat tayo may pinagdaanan na hindi maganda. Tama? Ang inyong lingkod po, dati po akong drug addict eh. Okay? Matagal ako nag-drugs, matagal akong nalulun sa alak, lahat ng klase ng gamot, tinira ko na. Okay? Alam ng asawa ko yan, kaso hindi siya pwedeng mag-testimony muna ngayon kasi limited ang time natin. Okay po? So, dati rin akong demonic spirit. Okay, tingin nila sa akin. Baka biglang, wow! Dati akong demonic spirit. Kasi, hindi ako sinaniban. Pero marami akong sa katawan ko na hindi kaaya-aya sa Diyos. Amen. Hello. So, itong topic natin ito, pakinggan nyo mabuti. Basahin nyo mabuti, pakinggan ninyo mabuti, paano siya ginamit ng Diyos. Para ikwento, para manghikayat at sabihin ang kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Hello, amen? Nandiyan ba kayo? Ay, salamat sa 10 nag-amen. Okay. So, let's start. Tagalog. Tagalog yan, di ba? Tagalog. Kasi pag nag-English ako, baka hindi ko maintindihan sarili ko. Tagalog na tayo. Nasaan siya? Ayun, Marcos 5. Ganda kasi ng kwento nito eh. Bigyan ko kayo ng idea. Galing sila sa bagyo. So bago sila dumating dyan sa lugar ng Genesaret, sa Tagalog tingnan mo nga kuya, saan yan? Verse 1. Dumating sila sa kabilang ibayo sa lawa ng pain ng taga-Gadara. Okay, galing sila sa bagyo. Bago sila dumating dyan, binagyo muna sila. Okay? So, nung pagkatapos, dyan sila dinala ng Panginoon sa lugar na yan. Pagbaba pa lang ni Jesus, dun sa bangka, sinalubong siya ng isang demonic. Tingin sa katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Demonic, sabi mo. Okay? Okay, tingnan niyo mabuti ha. Verse 2. Pagkababa ni Jesus mula sa bangka, agad siyang, ayan, sinalubong ng isang lalaking galing sa mga libingan na may karumal-dumal na espiritu. Okay, verse 3. Siya ang may tirahan sa mga libingan at walang makagapos sa kanya kahit na sa pamamagitan ng mga tanikala. Grabe, no? Ano ba yung tanikala? Bakal, chain. Kaya niyang lagutin, no? Yung nasisipa ito. Yung tanikala. Okay. Makapangyarihan, no? Ang Satan. Pero tingnan niyo mabuti, ang devil, meron siyang kakayanan para palakasin ng isang tao. Pero, pag masdan niyo mabuti, verse 4, tingnan niyo madalas siyang lagyan ng mga pangaw, tanikala, ngunit nilalagot niya ang tanikala at pinagsisira. Pinagsisirang mga pangaw. Walang sino mang makapagpaamo sa kanya. Verse 5. Palagi siyang, bakit ako na lang nagbabasa? Nakakahalata ako sa inyo eh. Hello. Lahat tayo magbabasa. Okay, palagi siyang sumisigaw araw at gabi sa mga bundok at sa mga libingan at sinusugatan niya ng bato. Verse 6, very good. Subalit, pagkakita niya kay Jesus, mula sa malayo, siya ay tumakbo at, teka lang, yung demonyo sumasamba sa Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Sumasamba ka ba sa Diyos? Nakakahiya ka naman. Hello? Bakit? Yung demonyo sumasamba.
Grabe. Di, nakita niyo? Seryoso, di ba? Si Satan nagwo-worship. Sino pang pwedeng kumuha ng tubig? Sorry, Isipin niyo mabuti, Ay, si Ate Ros. Okay. Si Satan nagwo-worship. Sabi mo sa katabi mo, talo ka pa ni Satan. Uy, ayaw aminin. Nabasa natin, di ba? Sabi diyan, subalit, pagkakita niya kay Jesus mula sa malayo, siya'y tumakbo at sinamba niya si Jesus. Ibig sabihin, kilala ng dyablo si Jesus. Tama? Amen? Kaya huwag niyong katakutan, yung dyablo, totoo, meron. Kapangyarihan yan. Pero, under siya ng Panginoon. Okay. Tuloy, verse 7. Sumigaw siya ng malakas. Ano ang kinalaman ko sa iyo? Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ipangako mo sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. See? Takot siya sa Diyos. Kilala niya kung anong kakayanan ni Jesus bilang isang anak ng Diyos. Kinikilala siya bilang kataas-taasang anak ng Diyos. Kataas-taasang Diyos. Di ba? Kinakanta pa natin yan Amen? Baka mamaya, yung katabi mo, ang ganda-gandang mag-worship, di ba? Ayun pala. Pag nakatinginan kayo, di ba? Okay, tuloy natin. Verse 7 na ba? 8. Okay, 8. Sapagkat, sinabi sa kanya ni Jesus, lumabas ka sa taong yan, karumal-dumal na espiritu. 9. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Okay, ito anong pangalan? Siya ay sumagot, ang pangalan ko ay Hukbo. Okay, sapagkat marami kami. Hukbo. Gaano kadaming demonyo ang sumapi na sa'yo. Amen. Bago ka nakakilala sa Panginoon. Kasi lahat tayo. Ako lang ba? Ako lang bang sinapian dito? Hello? Lahat tayo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw din. Ikaw din. Meron ding demonyo na umalis sa'yo. Ang tanong, ilan? Okay, ilan kaya? Di ba? Dati, maraming demonyo sa lalamunan ko Hindi pwedeng hindi ako tumikim ng alak. Araw-araw yan. Araw-araw. Tapos, sa ilong, may demonyo rin dyan. Kasi pag nag-yosi ako, sa ilong pa lumalabas yung usok. Di ba? Saan pa kaya? Marami. Maraming bagay na ginagawa ang dyablo sa buhay ko. Before, noon. Nung wala pa ako sa Panginoon. Okay? Pero nung tinawag ako ng Diyos at nalaman ko yung dahilan kung bakit niya ako tinawag upang ipangaral ang buting balita. At hanapin, sino? Si Nathaniel. At natagpuan ko. Ayan, natagpuan ko na. Marami na ako Nathaniel na natagpuan. No? Yung latest ko, may natagpuan akong Nathaniel, mga Indiano. Indian. Tama? Indian, Mengo. Mga Indiano po, sila yung huling natagpuan kong Nathaniel. Okay? Tapos, tuloy muna natin. Verse 10. Nagmakaawa siya ng gusto sa kanya na huwag silang palayasin. Tingnan mo ang dyablo nagmamakaawa. So kinikilala nila yung authority ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya tayo na nasa Panginoon na, dapat wala tayong kinakatakutan. Kasi kasama natin ang Diyos Ang banal na Espiritu nasa atin. Amen ba? Okay, so verse 11, doon sa may... Teka muna, nakakalata ako. Medyo umihina na naman tayo. Okay, verse 11.
Doon sa may libis ng bundok ay isang malaking kawan ng mga baboy. Okay, so may mga baboy ha. Ilang baboy kaya yan? Baboy. Ano ba ulam bukas? Isda, no? Hindi baboy. Okay. So, verse 12. Papuntahin mo kami sa mga baboy upang sa kanila kami, take note, nagmamakaawa ang mga demonyo. Kung makita lang nila si Jesus, nagmamakaawa na eh. Ha? Sinabi nila kay Jesus, please, don't let me, don't let us go there. Huwag mo kaming palayasin. But instead, doon sa baboy. Mas gusto pa namin doon sa baboy na pumunta. That's the reason why yung mga Muslims, di ba? Yung mga hindi kumakain ng baboy kasi they believe that yung baboy daw is possessed with so much bad spirit. Di ba? Pansinin mo pag kinakatay yung baboy, di ba? Yung baboy, wah! Gumaganon. Di ba? At ba aso gumaganon din? Gumaganon. May bad spirit na lumalabas. Pati kambing, buti na lang hindi kami nagkatay ng kambing. Di ba? Okay, tuloy muna natin. Verse 13. Basa. At lahat ay bunod. Ilan? 2,000. 2,000. Isipin mo sa isang katawan, meron 2,000 demonyo. Hello? San kaya? Grabe, no? Nasaan yung mga demonyo ngayon? Sa katawan ng tao. Baka meron sa paa, meron sa... Hello? 2,000. Hello? Kung wala ka sa Panginoon, hello, church, makinig kayo. Kaya yung topic natin, eksakto eh. Di ba? So nangyari, but then we have to finish. Kasi dito ipinapakita na kahit anong kapintasan o anong problema ng isang tao ay maaaring gamitin ng Diyos. Amen? Amen po ba? Okay, so tuloy natin. Verse 14 na tayo. Ang mga, tuloy, basahin natin. Ang mga nagpapakain ng mga baboy ay nagmamadaling tumakbo at ipinamalita ito sa lungsod at sa kabukiran. Pumunta roon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Verse 15, lumapit sila kay Jesus at nakita ang taong inalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakadamit, nasa wastong pag-iisip. Siya ang nagkaroon ng isang hukbo at sila ay natakot. 16, isinalaysay sa kanila ng mga nakasaksi sa inalihan ng mga demonyo at patungkol sa baboy. 17, nagsimula silang mamanhik kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. 18, nang sumakay na si Jesus sa bangka, namanhik ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Hindi siya pinayagan ni Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong pamilya, ibalita mo sa kanila kung ano ang ginawa ko sa iyo ng Panginoon at kung papaano kanya kinahabagan. 20. Siya ay umalis, nagsimulang maghayag sa Decapolis kung ano ang ginawa sa kanya ni Jesus, ang lahat ay namangha. Okay, anong napansin nyo? Wala man dyan sa pangyayaring yan, wala man lang ni isa na nagpasalamat kay Jesus. Amen? Hindi ba dapat kapag mayroong isang pinagaling, dapat normal lang yung magpasalamat ka?
Di ba? Jesus, salamat, pinagaling mo siya. Normal yun, di ba? Diyan po sa senaryo, wala kang makikita. Walang nagpuri sa Diyos, walang nagpasalamat sa Kanya. Ang ginawa pa ay pinalayas siya. Amen? Pinaalis pa si Jesus. Bakit? Kasi namatay yung kanilang mga baboy. So parang mas pinaburan pa nila or yung mga baboy mas mahalaga pa sa kanila kaysa sa pagdating ng Panginoon sa buhay nila. Amen? Now, okay. Punta po tayo, go directly to the point, okay? Kasi itong inaalihan ng masamang espiritu, nais niya sanang sumama kay Jesus. Pero ano sabi ni Jesus sa kanya? Huwag, umuwi ka sa bahay ninyo at hanapin mo si Nathaniel. Ganun ba yung pagkakasabi? Hindi. Ang sabi niyan, umuwi ka sa inyo at ikwento. Amen? Ikwento. Medyo, ikwento mo, no? Nasaan na ba? Nasaan? Alam mo, medyo mahirap yung sitwasyon natin ngayon, ha? Lalo na sa akin, di ba? Kasi nagpe-preach tayo, biglang may nangyaring gano'n. Parang hindi maka-makeover, pero it's just a normal thing. Normal thing to do. Kaya huwag tayo masyadong matense, kasi alam natin na sinisiraan tayo, no? Siyempre alam natin na ito po kasi ang tinuturo namin sa inyo is evangelism. Okay? Itinuturo namin sa inyo kung paano tayo dumami sa lugar na to, na ayaw ng diablo. Bakit? Kasi sa Mark chapter 4, hindi ko sinama yun, no? Hindi ko sinama. Okay, wag na. Mark chapter 4, diniscuss ni Jesus yung tungkol sa parable of the sower. Okay? Sa parable of the sower, nakalagay na doon na inaagaw ng diablo. Yung sinabi ni Pastor kanina, inaagaw niya yung salita ng Diyos sa inyo, sa atin. Amen. Kaya doon pa lang, makita natin na ino-oppose or nire-reject, no, ng kaaway yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya po, itong seminar na to, na ngayon lang namin ginagawa, is, I believe na kailangan ituloy. Kasi very powerful siya. Amen po ba? Palakpakan nga muna natin si Lord. Kasi pati ako natetense ako eh. Alam nyo ba na itong pinagaling na taong ito, makinig po kayo, church. Nangaral po yan sa Decapolis. Ang ibig sabihin ng Decapolis sa Greek word, yung Deca, is 10. Polis cities. Nangaral siya sa 10 syudad sa Decapolis. Wala siyang training. Hindi siya disciple. Take note. Wala siyang training. Hindi siya tinuruan ni Jesus. Actually, kagagaling nga lang, kaaalis lang ng masamang espiritu sa kanya. Pero, ginamit siya ng Diyos. Sino po dito yung gustong magpagamit sa Panginoon? Asang kamay? Isa, dalawa. Mga pastor lang talaga. Tatlo lang. Yung iba gusto, no? Pero ayaw may itaas. Bakit? Pinipigilan tayo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Okay. Sino dito pinagaling ng Diyos? Amen. Lahat tayo dito pinagaling ng Diyos. At isa ka sa gagamitin. Kung 10 Decapolis yun, 10 syudad sa Decapolis na evangelize. Because of one man. Testimony niya lang yun. Kinwento niya lang yun. Di ba sabi ni Jesus? Sabihin mo, verse 19, balik mo nga doon sandali sa verse 19. Hindi siya pinayagan ni Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka sa iyong bahay. Okay? Sino may bahay? Okay. Umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong pamilya. Sinong may pamilya?
Meron tayo. Meron ha. Lahat ha. Ibalita mo sa kanila kung ano ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung papaano kanya kinahabagan. Ganun lang kasimple. At na-evangelize niya, hinanap niya yung kanyang Nathaniel sa 10 syudad ng Decapolis. Marahil, what's the question, Pastor? Anong nangyari nung nangaral siya, di ba? Question mark. Bang! Pastor, anong nangyari? Nangaral nga siya. Pero ano ba nangyari nung nangaral siya? Mark chapter 7. Nasa chapter 5 tayo. Pagdating ng Mark chapter 7, verse 31, tandaan nyo na pinaalis siya dun sa lugar. Pinaalis si Jesus dun. Nireject siya. Walang tumanggap. Pagdating sa chapter 7, basahin natin. Umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro. Dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Tinahak niya ang lupain ng Decapolis. 32. Alam nyo? Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. 33. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki. Ulitin natin. Basahin. Inilayo muna ni Jesus saan? Sa karamihan. Sabi mo sa katabi mo, sa karamihan. Paano nangyari yung may karamihan? Nireject nga siya sa Decapolis. Saan nanggaling yung karamihan, church? Hello? Kanino? Doon sa nag-iisang tao na yun na pinagaling ni Jesus. Nakuha nyo? Hindi nyo naiintindihan, i-Englishin ko. Naiintindihan nyo po ba? Dahil sa isang tao na nangaral sa Decapolis, ngayon karamihan. Marami ng tagasunod. Ano lang ginawa niya? Bumalik lang sa bahay, umuwi. Kinenta niya sa nanay niya, Nay, tay, pinagaling ako eh. Si Jesus, wala na, okay na ako. Matino na ako. Ganun lang ginawa niya eh. Tapos yung nanay, tatay, sinabi sa kapitbahay, yung anak ko magaling na eh. Sila, ulo yun, ang dami demonyo. Sa katawan niya ngayon, magaling na siya. Ganun lang ang ginawa nila. Yung magkapitbahay, magkumpare. Totoo ba yun? Yung nangyari sa kanya? Magaling na siya. Ganun lang kasimple. 10 syudad. Ito, binabato naman tayo. Binabato. Bunga ng mangga. Nakuha niyo po? Okay. Sa 10 syudad na yan, hinanap ni Ipe si Nathaniel. Sa 10 syudad na yan, yung babaeng Samaritana, ay maraming nakakilala. Ngayon, inilayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki. Sa karamihan, ibig sabihin madami. Madami na ang sumusunod sa kanya. Ano pa yung isang verse? Matthew 4. Okay, pakita natin. Ang balita tungkol sa kanya ay, basahin natin. Kaya, nang may sakit at mga nahirapan dahil sa iba't ibang mga sinapian ng mga demonyo, mga epilepsya, paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. Tandaan nyo, ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria. Verse 25. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao. Buhat saan? Galilea, at sa Decapolis. Yung karamihan dati, ngayon ay napakaraming tao na. Saan ang galing? Dahil dun sa isang tao na pinalaya ni Jesus, pinagaling ni Jesus, at ginamit ni Jesus. Hello? Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw, okay? Kaya ikaw, gagamitin ka din ni Jesus. Ang pastor, etong patoo,
siguro ilang barangays ito? Mga 26, ganyan? 25? Barangays? Ha? 25. Ilan tayo dito? More than 25 tayo. Bawat barangay, isa lang ang magsabi sa kabutihan ng Diyos. Alam mo, pinagaling ako ni Lord. Alam mo, dati akong lasenggo. Hindi na ako minom ngayon. Pinagaling ako. Mula nung makilala ko si Lord, pinagaling niya ako. Hello, alam mo, punta ka sa ibang syudad. Alam mo, dati ako adik. Pinagaling na ako ni Lord. Umuwi ka sa iyong bahay. Sabihin mo lang kung anong ginawa ni Jesus sa'yo. Amen? Nagawa niyo na ba yun? Di pa. Mamaya uwi kayo. Sino uwi sa bahay mamaya? Okay. Sino ang tao sa bahay niyo? Ha? Wala? Umalis na. Umalis na. Kapatid, nanay, tatay. Okay. Kapatid, merong ginagawa ang Diyos sa buhay niyo. Amen? Nung namatay ang tatay ko, nanay ko, isa na akong pastor. Nung umuwi ako, nakaburol nanay ko. Nagsalita ako. At ipinangaral ko ang mabuting balita. Naglagay kami ng speaker. Alam mo, sabi ng mga tao, yan yung anak ni pangalan ng nanay ko, Erlinda. So, ang tawag sa kanya, Erling. Ayan yung anak ni Manang Erling. Sira ulo yan Problema ng barangay yan Lagi yan nasa barangay. Kung hindi wala sa barangay yan, sa pulis. Tarantado yung taong yan Anong nangyari sa kanya? Bakit ganyan na siya magsalita? Hello? Sabi ni Jesus, umuwi ka, sabihin mo sa kanila kung ano ang ginawa ng Diyos sa'yo. Amen? Itong taong ito, 10 syudad, Decapolis. So mababasa natin, una, ni-reject, hindi siya tinanggap, kahit isa, walang tumanggap, siya lang Di ba? Kasi pinalayas nga siya. Pero afterwards, makikita natin, yung resulta ng kanyang pagkakwento, dumami na. Dumami na ang tagasunod. Dumami na ang naniwala kay Jesus. Amen? Andyan pa kayo? Yan, salamat sa 3 nag-yes. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen po. So, dito na po magwawakas. Yung aking testimony, makabagbag damdamin. Ngayon ang nangyari sa akin yun nangyari sa Malibay yun, di ba? Dati, yung ganito, yung ganon. But remember this, okay? Yung authority ni Jesus Christ, no? Yung sinabi sa Matthew 28, yung Great Commission, binigay na sa akin ng lahat ng authority, kapangyarihan, sa langit at sa lupa. Sa kanya ibinilin sa mga disipulo, go. Humayo kayo, go and make disciple. Meron ba niyan? Parang sinama ko yun Matthew 28. Ayan Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Church, CLGCF tayo. Christ Love Great Commission Fellowship. Tayo yan. Amen? Nasaan na tayo? Ipe, nasaan ka na, Ipe? Natagpuan mo na ba si Nathaniel? Amen? Ito yan Kaya nga, Great Commission yan Pinakamatinding command yan. That was before Jesus' ascension. Bago siya umakyat sa langit, ibinilin niya yan. Ibinilin niya sa atin yan. Amen ba? Palakpakan po natin ang Panginoon.